Okay, so kahapon po nasa Senate ako tapos nakita ko si Lovely Granada do'n. Hindi ko naman first time kong makilala si Lovely pero nanonood ako ng mga content niya. She's really good at political vlogging and gusto ko sanang ikuwento sa inyo yung mga na-experience ko do'n sa side na 'to. Pero yung sa DDS kasi medyo mainit pa siya. So papalamigin lang muna natin 'yon. Tsaka natin iko-content 'yon kapag tumahan na yung mga tanga-tangang DDS na 'yan. So panoorin natin ng mga sarili natin. Ingat-ingat ka lang. Si Miss Lovely po, hello, say hi. Yan, si Miss alam mo sobrang para sa akin sa lahat ng nakilala ko na influencer, especially in the political vlogging space, siya yung sa tingin kong pinakamatino. Kasi meron akong mga kilala na talagang sila kung makipagkaskasan sila, talagang kakaiba. Pero si Lovely, mabait talaga siya. As in yung quite literally, yung kung ano yung naririnig nyo sa kanya offline, ganun din siya online. Gets nyo? Kung ano yung naririnig nyo sa kanya sa content, ganun din siya. Miski off-scam. Ganun siya katinong tao. Actually, nag-aalala nga ako sa grupo niya. Kasi yung grupo niya kasi, parang ang kasama niya, mga mami lang. Tapos parang wala siyang bodyguard, ganyan. Kasi ako, may driver kami dyan. So sabi ko, Lovely, nagkakagulo na dyan. Baka gusto mong sumabay na sa amin para hahatid ka na namin dun sa kung saan ka pwedeng mag-grab. Ganyan. Sabi niya, hindi, okay lang ako. Ganyan siya. As in, ang tapang niya. Sobrang tapang niya. To the point na nagpuputukan na. Kasi nung nagputukan na, tumawag uli ako sa kanya. Sabi ko, baka gusto mong sumabay. Hatid na ka na namin. Kasi may sasakyan nga kami nun di ba? So parang parang nag-aalala lang ako. Kasi kunyari si Melo, kasi kasama ko dyan si Melo tsaka si Chichester. Silang dalawa, pwede mo silang iwanan doon. Pero siya hindi Kami, nauna na kami. Kasi ganito yung nangyari. Nakatunog kami na may mangyayari daw, napapasukin na daw si Bato. As in parang a few hours bago pa pumasok yun, nag-decide na ako na umuwi na. So, ang nangyari, bago ko umuwi, i-vlog ko yun, napapakita ko lahat ng documents doon. Bago ko umuwi, sabi ko, magpapakain muna ako kasi may konti naman akong naipon sa pag-vlog. Sabi ko, bibili ko ng fishball para doon sa mga pulis. Kasi grabe talaga yung mga pulis talaga. Makikita mo sa itsura nila na talagang yung iba pagod na talaga. So sabi ko, papakain ako kahit konti. So bumili kami ng maraming fishball nung doon sa Gedli. Sabi ko, pamigay mo idol, go lang. Kahit BBS, pink, yellow, basta unahin yung mga pulis. Yun lang yung sinabi ko. Tapos putya. Bigla na lang may narinig ako kaming ganun. Akala ang iniisip nga namin, papatayin yung buong ilaw ng GSIS compound. Tapos una kong ginawa, yun, tinawagan ko si Lovely. Sabi ko sa kanya, uy, gusto nyong sumabay na. Kasi kasama niya rin sila Kagawad Joey, sila Pati Bao, yung mga pinks na na grupo niya. Ang intindi ko kasi hiwa-hiwalay silang dumating. Diyan na lang nag-meet. Wala, hindi kasi talaga napag-usapan yan. Kami ni Melo, nag-usap kami, nadadalo kami dyan. Pero ibang klase talaga kasi si Lovely talaga. I think para siya si Jam Magno na mas mabait. Ganun siya Fear siya kaso mabait siya. Parang alam mo yun makikilala mo yun Natatawa ako dun sa tinatry nila akong cornerin Pinipigilan ko lang sumagot kasi alam ko na pag sumagot ako sa mga DDS, baka kuyugin ako. Gets ko naman yun. Kaso hindi nila alam kasi may mga contingency ako doon bukod dun sa mga police na nandun. Pero saka na yun, eto muna, tuloy natin. Ano pong masasabi nyo ngayon sa kaganapan ngayon? Well, nananawagan ang taong bayan na mag-convene ang Senado. Yan, galing sa facts yan. Bakit? Kasi sa survey, almost 70% ang nagsasabi na panagutin si Sara Duterte. Ganun talaga Ano ba yan? Para sa impeachment proceedings or impeachment trial ni Sara Duterte. At syempre, patuloy ang panawagan na arestuhin na si Bato kasi medyo... Yan, nakakawala na si... nakakawala na si Bato, which is very sad, di ba? Wala, pinatakas nila. Matagal na yung ilang araw na pamamalagi niya sa Senado at yun, di ba? ginagawang Alam mo, I understand kung bakit siya kinukuha ng mainstream media. Kasi talagang pure siya. Sobrang bait niya talaga. I think, kung magkaka-podcast si Nico David, gusto ko siya yung unang-unang guest ko. Kasi magaling talaga siya man. Like,
kung kilala niyo si Jam Magno noong 2016, para siyang ganun eh. Kaso mas mabait siya. Sorry kay Jam ha. Si Jam favorite ko yan eh. Pero, di ba nung 2016 ang tawag ko dyan yung Queen DDS. Kasi talagang pagka pinagtanggol niya si Duterte talagang grabe. Si Jam, si ano kasi, itong si Lovely kasi, wala siyang particular na pinagtatanggol na politiko. Ang pinagtatanggol niya is positions, okay? What do I mean by that? Ako kasi bias ako, of course. Yung suot ko lang, trillianista eh, di bias na. Siya kasi, mas nagfo-focus siya doon sa malalaking issues. That's why I really like her. Kasi makikita mo naman kung may bias na sa politiko. Sa kanya wala talaga. Kunyari si Melo, kay Tulfo, di ba? Ako, kay Lenny, kay Trillanes, 'di ba? Mga pink and yellow na politiko 'yon, 'di ba? Si Models of Manila kay Vico Soto. So what I'm trying to say here is that she is the only one na meet up ko na sa political vlogging that wala siyang specific na politikong sinusuportahan, pero meron siyang dinidebunk. And guess who kung sino? Si Sara Duterte at mga DDS. At meron isa kasi sa kanyang kicker na talaga nakagulat. Ito ng pugante. So, bato. Bakit? Ayan, yan yung pinagtalunan namin dyan eh. Di ba fugitive si ano? Kasi may ICC warrant. As, naalala ko, lalabas ko sana yung karton na dala namin eh. Kasi baka lalo kami mapaaway eh. Sa ICC ka na magpaliwanag. Question, Miss Lovely, ano ang definition sa'yo ng forthwith? Forthwith is immediately. At saka si Miss Lovely kasi, ano siya, English teacher. Right away. In Bisaya? Ura-urada. Yan, alam mo, ganun siya kagaling. Kaya niyang 3 language sabay-sabay. 'Di ba? Ano yan eh, yan yung code switch na tinatawag eh kasi sa education may ganyan eh. Itong ginagawa ko, code switching to sa English Tagalog. Sana hindi tayo yung mic ko, Diyos ko Lord. Napupunan na naman tayo ng mga haters natin eh. Pero what I'm trying to say here is that si Lovely kasi is someone na para sa akin should be exemplify ano bang tawag na? Exemplify or be a good example of what a political vlogger should be. Ako hindi. Diyos ko Lord. Huwag kayong gumaya sa akin. Sobrang bias ko eh. Sige lang, banat ba yan? Huwag nyo kaming gayahin. Pero si Lovely, yan yung magaling na, na she speaks the language. She speaks clearly. She speaks directly. And you understand her. Siguro, dahil din sa educational background niya. Kasi, nakapag-usap kami ng konti eh. Kinonfirm ko yung mga alam ko sa kanya. Kasi nanonood talaga ako sa kanya. Yung yung kasama niya sila Sir Ronald Llama, sila yung sa 4 Alas. Kasi deserve niya talaga na mag-spot doon sa mainstream. Kasi she's a good influence sa mga nakikinig na kabataan. I'm not saying na hindi good influence Jam Magno. Not saying that. But what I'm trying to say is that she's very good pagdating sa communication, so for communicating dun sa mga salient points ng ating bansa. Like for example, tama naman yung sinasabi niya, whether you agree it or not, totoo talaga, the taong bayan is calling for an impeachment. Masakit sa tenga ng DDS yan, kaso pag nagpa-survey ka, and yung survey na yon ay may confidence level na ganitong kadaming tao yung nagsabi na gusto nila ng impeachment, you better think that it is accurate, di ba? So, ang problema kasi ayaw nyo tanggapin yung numbers kahit meron na naman talaga. Pero okay lang yon kasi ang importante, magkaroon tayo ng impeachment trial para makita natin. Ako kasi I'm hoping, alam ko naman at the back of my mind na mas mataas yung talo kaysa sa panalo kasi 16 to convict eh. Ibig sabihin, kung ang majority mo ngayon is 13, saan ka kukuha ng 3 pa, 'di ba? To convict dun sa mga na yun, sa mga senador na yun, mahihirapan. So, what you can do is that ilabas nyo na lang yung ebidensya. Kung hindi ma-convict, at least yung taong bayan will decide kung si Sara Duterte ba ay karapat-dapat. I think that's fair. Okay? It's fair for both ends. Maririnig natin kung karapat-dapat ba siya or hindi. Nico David, bakit si Boss Martin ayaw mong suporta sa pagtakbo? Hindi naman siya mananalo eh. Diyos ko Lord, hindi naman ako tanga. Diyos ko. At saka, pero si Sara Duterte, mataas yung chance niya. Kaso may tulog na. Like for example, recent survey, sinasabi na si Raffy Tulfo daw ang tie na sila. Statistical tie na sila. 'Di ba? Wala namang hindi naman masama na
na mag-usap tayo about sa politics na hindi tayo nag-aaway. Yan kasi yung ibang problema sa DDS. Gusto nila lagi. Pagka nakukorner na sila, suntukan na. I mean, even other YouTubers, suntukan na, sakitan na tayo. Why? Alam nyo ba na illegal yun? Anyway, yun lang naman po, ganyan mga lads.